Dito na yung stock natin ng gabay medallion, dumating na siya. Ito yung bago nating gabay medallion. Kung mapapansin nyo, hindi siya glossy. Kasi ang problem dun last time, nag-stain sa damit, tas medyo makati sa balat. Kaya ganito yung ginawa natin. Pero ang pinaka-importante naman sa gabay medallion, yung laman sa loob. Yung mga sangkap at mutya. Well anyways, available na to, yung gabay medallion natin. Message lang or visit yung Shopee natin. Kasi for sure, bigyan ko lang to ng isa o dalawang araw, automatic ano na to, sold out. Peace. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pox. Taong 1987, Talisay, Cebu. Nang mga panong ito, kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Talisay itong si Pox. Kasakasama sa bahay ang pinsang si Elmer na tubong masbate. Hindi naman talaga taga Cebu sina Pox. Napadpad lang sila sa lugar dahil sa trabaho ng ama sa isang kilalang kumpanya ng bus sa Kabisayaan. 6 na taong gulang si Pox nang lumipat sila sa lugar. Dahil dito ay nagkaroon ng hindi makakalimutang karanasan ang binata. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa elementarya. Medyo malapit lang din ang kanilang paaralan sa tahanan, kaya nilalakad lang ito ng bata. Buong araw ang pasok sa probinsya, kaya naman kung minsan ay hapon na itong nakakauwi. Mahilig ding maglaro si Pox. Bago umuwi ay pumupunta ito sa paboritong tambayan, ang malaking puno ng bayabas hindi kalayuan sa kanilang bahay. Dahil kakalipat pa lamang sa lugar, wala masyadong kaibigan itong si Pox. Kadalasang nag-iisa sa pag-uwi. Inaaliw ang sarili sa pag-akyat sa puno ng bayabas. Humiga sa sanga nito habang pinapanood ang ulap na dumadaan sa kalangitan. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala nito ang kaibigang si Isa. Magkapit-bahay lang din sila. Ngunit mahigit 200 metro ang pagitan ng kanilang tahanan. Malalayo ang kabayan sa lugar. Gawa ng hindi pa naman ganong karami ang tao ng mga sandaling iyon. At ang bahagi ng lupang kinakatayuan ng bahay ni Pox, umaabot ng mahigit 3 ektarya. Pagmamay-ari ito ng mga magulang ng kanyang ina, na itago na lang natin sa pangalang Mirna. Madalas nagkakasabay sa pag-uwi si Isa at Pox. Ni minsan ay hindi niya ito pinansin. Inabot lang ng ilang taon ang ganong tagpo, hanggang sa pareho na silang nasa sekundarya. Gaya ng dati, nakabuntot lang si Pox sa nooy dalaga ng si Isa. Kapwa nasa 15 ang dalawa. Mas lalo pang nagkahiyaan dahil na din sa kanilang edad. Usap-usapan din kasi sa kanilang paaralan na napupusuan ni Isa si Pox. Kaya hindi niya ito pinapansin. Ligaw tingin ika nga. Tahimik na naglalakad ang dalawa pauwi nang aksidenteng maapakan ng dalaga ang buntot ng isang uri ng makamandag na ahas na kung tawagin ay dupong. Sa sobrang lakas nito, maaaring maparalisa kaagad ang katawan ng biktima sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil maagap si Pox, dali-dali nitong hinubad ang kanyang sinturon. Itinali sa bandang itaas ng binti ng dalaga kung saan ito nakagat. Mabuti na lang kaagad ding umalis ang ahas, kaya hindi na napahamak pa ang binata. Kumalma ka lang, huwag ka masyadong kikilos. Dahil lalong bibilis ang pag-akyat ng kamandag sa katawan mo.
Halika, sumakay ka sa likod ko at dadaling kita sa bahay. Wika ng binata. Ha? Bakit mo ko doon dadalhin? Tanong ni Isa. Mamaya mo na malalaman. Basta magtiwala ka lang sa akin. Tugon ng binata. Kagad namang sumampa ang dalaga sa likuran ni Pox. Laking gulat ni Aling Mirna nang makita ang dalawa. Pox anak, anong nangyari sa kanya? At bakit nakapasan yan saya? Huminga ng malalim si Pox dahil imbis na tulungan ay tinaddad pa ito ng tanong ng ina. Ay naku nanay, kahit kailan talaga, ang hilig mong magtanong. Tulungan niyo po muna kami. Delikado po ang lagay ni Isa. Tugon ng binata. Delikado? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya, anak? Nakagat po ng dupong habang papauwi po kami. Nay, nasan po si Elmer? Tugon ng binata. Dali-dali namang tinawag ng ina si Elmer. Nagkukumawag itong pumunta sa tahanan. Uy, pinsan. Bakit? Uy, sino yan? Shota mo? Tanong ni Elmer. Sikmuraan kaya kita. Puro kakalukuhan. Kamag-aral ko to. Nakagat ng dupong, bilisan mo. Tulungan mo muna ako. Tugon ni Pox. Mas maalam si Elmer sa mga makamandag na ahas dahil nakapagsanay ito bilang rescuer sa kanilang bayan. Higit na mas matanda ito kaysa kay Pox at parang kapatid na ang turingan sa isa't isa. Dahil bago pa man isilang si Pox, nasa pangalaga na ito nila Aling Mirna at Mang Dolpo. Pagbalik ni Elmer, meron siyang dalang kahon. Naglabas ng maliit na kutsilyo. Sinimulang hiwaan ang sugat sa binti ni Isa. Tisin mo lang, Iha. Medyo masakit to eh. Kailangan nating mailabas ang kamandag ng dupong. Mabuti na lang naagapan ni Pox. Kung hindi, baka matigas ka nang umuwi sa inyo. Wika ni Elmer. Matapos hiwaan ang bandang itaas ng sugat, tinanggal nito ang sinturong itinali ni Pox sa binti ng dalaga. Dumaloy ang kulay itim na dugo. Halos namumuo na ito. Napalatandaang dumaloy na ang kamandag sa bahaging iyon. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Hanggang sa masiguro ni Elmer na wala nang natira sa kamandag. Nagpiga ito ng mga balat ng puno at itinapal sa sugat. Magpahinga ka na muna sandali para masipsip ng inilagay kong gamot ang mga natitirang kamandag. O siya, pinsan, maiwan ko muna kayo Baka may gusto pa kayong gawin yung dalawa lang kayo. Wika ni Elmer at kagad siyang umalis. Kumusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na dun sa pinsan ko kay Elmer Ganun lang talaga yun. Mahilig magbiro. Wika ni Pox. Ayos lang, salamat Kung wala ka, malamang namatay na ako Tugon ng dalaga. Maya-maya ay pumasok si Aling Mirna. Merong dalang nilagang saging at sabaw ng buko. Magmeryenda muna kayo. Magmeryenda muna kayo habang nagpapahinga ka, Neng. Nga pala, ano bang pangalan mo at saan ka nakatira? Tanong ni Aling Mirna. Isa po ang pangalan ko. Doon po ako nakatira sa bandang Ilaya malapit sa ilog. Sa Ilaya? Sinong mga magulang mo? Ang pangalan po ng tatay ko ay Conrado at Ising naman po ang pangalan ni nanay. Tugon ng dalaga. Bagyang natigilan si Aling Mirna. Kagad siyang nagpaalam. Ganun ba?
O sige, maiwan ko na muna kayo ha. May gagawin lang ako sa kusina. Nagtaka si Fox sa kilos ng ina. Ngunit hindi niya ito inisip pa. Ilang sandali ang lumipas. Nang matapos silang magmeryenda, nagpa siyang umuwi ang dalaga. Kailangan ko nang umuwi, hapon na oh. Baka nag-aalala si na tatay. Mas maganda siguro kung ihahatid na kita para maipaliwanag ko sa tatay mo nangyari. Tugon ni Fox. Pumayag naman ang dalaga at pagkarating sa tahanan, sinalubong sila ng isang lalaki. Isa, bakit ngayon ka lang? Anong nangyari dyan sa binti mo? Wika ng lalaki. Magandang hapon po. Nakagat po siya ng ahas kanina habang pauwi kami. Pero wala na po kayong dapat alalahanin. Naagapan na po ng pinsan ko yung kamandag. Wika ni Fox. Ganun ba? Maraming salamat ha. Halika, tumuloy ka muna nang makapagpalamig. Tamang-tama, gumawa ng masarap na pagkain ng asawa ko. Hindi naman nakatanggi si Fox. Kagad itong pumasok sa bakuran nila Isa. Pagkarating sa loob ng tahanan, biglang dumampi ang nakakasulasok na amoy. Hindi napigilan ni Fox ang maduwal. Pasensya na po. Bakit po? Bakit po ang baho? Tanong ng binata. Ayun ba? Pasensya ka na ha. Kakabukas ko lang kasi ng mga ginawang tinabal. May sisidla na pinasok yata ng ulang kagabi. Kaya yan nangamoy. Sayang nga eh. Tugon ni Conrado. Sa mga hindi nakakaalam, ang tinabal ay isang uri ng bagoong nagawa sa purong isda. Hindi kagaya sa pangkaraniwang bagoong. Hindi ito nilalagyan ng pampakulay at ang isdang ginagamit, maliliit na isda na kung tawagin ay balingon. Ganun po ba? Pasensya na din po medyo maselan po yung pangamoy ko lalo na sa mga ganyan. Wika ng binata. Kaso nga lang maliban sa masangsang na amoy, kakaiba din ang kilos ng ama ni Isa. Madalas itong magpahid ng kanyang bibig na para bang naglalaway. Habang nagmimeryenda, napatingin sa bintana si Fox. Napansing padilim na, kaya nagpaalam ito sa dalaga pati na din sa mga magulang nito. Hinatid siya ni Isa palabas ng tahanan. Humingi ng paumanin ang dalaga sa naging karanasan ni Fox sa kanilang bahay. Pasensya ka na sa bahay namin ha. Ito kasi yung pinagkakakitaan ni tatay. Wika ng dalaga. Nako Isa, walang problema. Naiintindihan ko naman yun no. O siya, magpahinga ka na ha. Magkita na lang tayo bukas sa paaralan. Tugon ni Fox. Kagad siyang tumuloy sa pag-uwi. Pagkarating sa kanilang tahanan, nakita nito ang ama. Tuwang-tuwa ang binata dahil minsan sa isang linggo lang ito kung makauwi sa kanila dahil sa uri ng trabahong meron ito. Aba, ayos ah. Saan ka galing bata ka? Mukhang ginagabi ka yata ng uwi ah. Nagdodroga ka ba? Wika ng ama na ang pangalan ay Dolpo. Tatay naman, minsan na lang umuwi, nangaasar pa. Hindi po ako nagdodroga. Ngayon lang nga po ako inabot ng dilim eh. Galing po kasi ako sa kaklase kong si Isa. Diyan lang po nakatira malapit sa Ilaya. Napatingin si Mang Dolpo kay Aling Mirna. Ngunit hindi na nagsalita ang ginang. Ah, ganun ba? O siya, maghapunan na tayo.
Maglinis ka ng katawan, nakapaghain na yata ang nanay mo. Muling wika ni Mang Dolpo. Habang naghahapunan ay tahimik ang mag-asawa. Maging si Elmer, nakaraniwang madaldal ay hindi rin umiimik. Matapos kumain, nagligpit ng mga plato ang binata at pumasok sa kanyang silid. Naiwan namang nakaupo sa sala sina Elmer at ang mga magulang ni Pox. Hindi sinasadyang narinig ng binata ang usapan ng mga ito. Ano ka ba naman, Mirna? Bakit hinayaan mong mapalapit si Pox doon sa anak ni Conrado? Alam mo naman kung ano ang usap-usapan tungkol sa kanila, hindi ba? Ayan ka na naman, Dolpo. Masyado kang mapanghusga. Bawas-bawasan mo yung boses mo at baka marinig ka. May pruweba ka ba? Wala naman, di ba? Usap-usapan lang yon. Alam mo ba kung saan nanggaling yung usap-usapan na yan? Sa isang lasing! Oo nga naman po, Tatay Dolfo. Wala naman tayong pruweba na ganun talaga sila Mang Conrado. Kahit na, ayokong napapalapit ang anak natin sa mga aswang na yan. Pag-uusap ng tatlo. Nanlaki ang mga mata ni Pox nang marinig mula sa ama ang mga katagang iyon. Dahil sa murang isipan, mabilis itong naniwala. Lalo pa ang nagsabi nito ay ang kanyang ama. Kinabukasan habang papunta sa paaralan, nakita nitong naglalakad si Isa. Bahagyang huminto ang binata para hindi sila magkasabay. Kaso nga lang biglang napalingon ang dalaga. Dali-daling bumalik ng tahanan si Pox na kunwari ay may kung anong nakalimutan. O anak, bakit parang iniiwasan mo yata si Isa? Nagulat ang binata dahil hindi nito alam na nasa likod pala ang ina. Wala naman po, Nay. Sige po, aalis na po ako. Tugon ng binata. Ngunit nang makitang wala na ang dalaga, bagyang nakaramdam ng kalungkutan ang binata. Pagdating sa paaralan, muli nitong nakita si Isa sa ilalim ng puno kung saan siya palaging natatagpuan ni Pox. Huminga ng malalim ang binata. Uy, huwag kang masiraan ng ulo, Pox. Bakit ka naman naniniwala sa sinasabi ng iba? Wala naman silang problema eh. Bahala na nga. Lalapitan ko na lang si Isa. Wika nito sa sarili. Sabay lakad papunta sa dalaga. Tila naramdaman ni Isa na paparating si Pox. Kaya kaagad siyang lumingon. Pox, andyan ka pala? Kumusta na? Bakit hindi ka sumubay sa akin kanina? Tanong ng dalaga. Ano kasi, nakakaya. Biglang sumama yung tiyan ko eh. Hindi yata ako natunawan sa ulam naming adobong kangkong kagabi. Pasensya ka na ha. Tugon ng binata at biglang tumawa si Isa. Nakipagbiroan siya sa binata. Uy mamaya, bigla ka nalang magkalat ha? Namula ang binata at mas lalong naiya. Ano ba naman oh? Sa dinami-dami ng pwedeng dahilan, talagang impatyo pa ang sinabi ko. Nakakaya tuloy. Ano yun, Pox? May sinasabi ka? Hindi. Wala. Hindi nga ako nagsasalita dito eh. Halika na, pasok na tayo. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ng binata ng mga sandaling iyon. Tila nawala ang agam-agam nito. Maging ang narinig na usap-usapan tungkol sa pamilya ng dalaga, bigla ring nabaon sa limot. Pagsapit ng hapon, sabay na naglakad pauwi ang dalawa. Masayang nag-uusap ang mga ito.
nang biglang harangin ng kanilang mga kaklasing nakatira sa kabilang baryo. Mga pare, nandito pala yung babaeng amoy tinabal oh. Tapos may kasama pa. Buti natitiis mo yung amoy ni Isa pare. Wika ng kaklase na ang pangalan ay Tiko. Nagtawanan ang tatlong kasama nito. Hinawakan ni Isa ang kamay ni Pox dahil alam nitong nanggigigil na ang binata. Huwag mo silang patulan, Pox. Tara, umuwi na lang tayo. Wika ni Isa. Hindi Isa, hindi ko papalampasin ang pangiinsulto nila sa'yo. Tugon ni Pox. Ipinagtatanggol mo yung anak ng aswang? Siguro isa ka din sa kanila no? Sabi nga nila, laging magkakasama ang magkakatulad. At saka, Hindi nito naituloy ang sasabihin. Isang malakas sa suntok ang binigay sa kanya ng binata. Dito na siya pinagtulungan ng ibang kasama ni Tiko. Ang malaking pagkakamali ng mga ito. May kasanayan sa pakikipaglaban si Pox dahil tinuruan din ito ni Elmer ng arnis. Hindi umubra ang bilang nila sa bilis ng kamay ni Pox. Gamit ang kapirasong patpat na napulot sa tabi ng daan. sa susunod, pipili kayo ng kakantiin nyo. Magsialis na kayo. Mga wala kayong magawa. Ang sarap niyong tadyakan. Wika ni Pox. Kagad nagtakbuhan ang mga ito. Ngunit kahit napatakbo ng binata ang mga kalaban, nagawa din siyang tamaan ng isa sa kanila sa pisngi. Nagkaroon siya ng maliit na gasgas. Naku, yan tuloy nagkasugat ka pa. Sana kasi hinayaan mo na lang sila eh. Sanay naman ako sa panghasar ng mga yon. Wika ng dalaga. Hindi lang simpleng pangasar yun. Iniinsulto ka na nila. Sinisiraan ang pamilya mo. Pasensya na Isa. Pero hindi ako yung tipo ng tao na manonood lang habang iniinsulto ng mga tao ang kaibigan ko. Halika na, muwi na tayo. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Tugon ng binata. Akmang lalakad na ang dalawa nang biglang magsalita sa likod si Mang Conrado. Mukhang napagdiskitan na naman kayo ng mga batang yun ah. Pasensya ka na Pox ha. Pati ikaw nadamay. Isa, umuwi na tayo. Wika ni Mang Conrado. Wala namang nagawa si Isa kung hindi sumama sa ama. Nauna itong maglakad. Naiwan si Mang Conrado. Kinausap nito ang binata. Nakita ko yung ginawa mo ha. Salamat. Pero hindi mo kailangan gawin yun. Wika ni Mang Conrado. Alam ko po Manong pero hindi ko po matiis na pakinggan kung paano nila insultuin si Isa. Sige po, mauna na po ako. Tugon ng binata. Habang naglalakad, nilingon nito si Mang Conrado. Laking gulat ng binata dahil wala na ito sa kinakatayuan. Alam ni Pox, iisa lang ang daan nila pauwi. Hindi niya ito nakitang dumaan sa harapan niya. Napailing na lang ito at pinalampas ang pangyayari. Pagpasok sa tahanan, nakita niyang nakasalampak sa sopa si Elmer. Tulog na tulog ito, na tila pagod sa kung ano ang ginawa. Naupo ang binata sa katapat na upuan habang tinatanggal ang sapatos. Biglang nagising si Elmer at binati si Pox. Oy Pox, andyan ka na pala. Umalis si Tia Mirna eh. Baka bukas ng hapon ang balik nila Teodolfo. Kaya tayong dalawa lang may iwan dito.
Wala ka namang pasok bukas, di ba? Punta kaya tayo sa ilog. Wika ni Elmer. Magandang ideya yan, Mer. O sandali, magbibihis lang ako ha. Ako nga pala no, anong gagawin natin sa ilog? Tanong ni Pox. Ano pa ba syempre? Mangiilaw tayo ng palos, saka ng hito. Biglang nabuhayan si Pox dahil paborito niya itong gawain, lalo na kapag kasama si Elmer. Matapos ang hapunan, tumuloy na silang dalawa. Habang pababa sa ilog ay panay tawanan ang mga ito. Si Elmer ang may dala ng pana at itak, samantalang si Pox naman ang may hawak ng sako at pang-ilaw. Narating ng mga ito ang ilog at nakitang medyo mababaw ang tubig dahil tag-init ng mga panong iyon. Hindi pa bumabagsak ang ulan sa loob ng 2 buwan. Tamang-tama ito para mang-ilaw ng palos dahil bumababa ang mga ito mula sa kabundukan upang kumain at mangitlog sa mababaw na bahagi ng ilog. Binaybay ng dalawa ang gilid ng pangpang. Nakatapat ang ilaw ni Pox sa tubig nang hindi sinasadyang naiangat nito ang dalang flashlight. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nahagip ng liwanag nito ang isang lalaking walang damit. Nakatayo ito sa kabilang bahagi ng ilog. Akmang tatawagin sana si Elmer nang bigla itong mawala. Hoy Pox, bilisan mo! Alam mo nang wala akong dalang ilaw eh. Sigaw ng pinsan. Dali-dali namang naglakad si Pox papunta sa kanya. May nakita kasi kong lalaki sa kabilang pangpang. Walang damit eh. Nakatayo siya sa malaking bato. Wika ni Pox. Nakilala mo ba? Saka, ano sa tingin mo yung ginagawa niya dun? Tanong ng pinsan. Muling napalingon si Pox kung saan niya nakita ang lalaki. Nanayo ang balahibo ng binata dahil nakita niya uli ito. Nakatayo sa malaking bato. Mer, andyan na naman siya oh. Wika ni Pox. Sabay hila sa damit ni Elmer. Napalingon naman ito at nanlaki ang mga mata. Lalo pa nang makita kung ano ang hawak-hawak nito sa kaliwang kamay. Ulo ng tao. Takbo Pox! Umalis na tayo dito! Sigaw ni Elmer. Mabilis itong tumakbo paakyat ng pangpang. Mabuti na lang at tabing kalsada ang ilog na yon, kaya mabilis silang nakalayo sa lugar. Kapwa namumutla at kinakapos ng hininga ang magpinsan. Pagkarating sa tahanan, hindi pa rin maalis ni Pox ang nakitang tanawin sa isipan. Ano sa palagay mo yung ginagawa ng taong yun? Bakit may hawak siyang ulo? Hindi ko din alam eh. Pero parang pamilyar sa akin yung taong yun. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Tugon ni Elmer. Laking pasasalamat ng mga ito dahil kapwa silang nakaligtas sa posibleng panganib na dala ng nilalang na nakita sa ilog. Kinabukasan walang pasok si Pox, kaya tumulong ito sa pagsibak ng kahoy. Si Elmer ang tagakuha ng mga sisibaking kahoy, samantalang si Pox naman ang magpuputol ng mga ito. Habang nakaupo, napansin ng binata si Mang Conrado. May pasan-pasan na tapayan. Papunta sa kanila ang hangin, kaya naamoy ng binata ang napakasangsang na aroma. Sa hindi malamang dahilan, tumayo si Popoy at sinundan si Mang Conrado. Sinadya ng binatang dumistansya para iwasang matunugan siya ng matanda.
Laking pagtataka ng binata dahil bigla itong lumiko. Pumunta siya sa ilog. Marahang bumaba si Mang Conrado hanggang sa marating nito ang pangpang. Napagtanto ni Pox na ito din yung lugar kung saan nila nakita yung lalaki nung nakaraang gabi. Nagtago ang binata sa paanan ng malaking puno. Pinagmasdan ang gagawin ng matanda. Laking gulat nito nang buksan ni Mang Conrado ang sisidlan. Tumambad sa binata ang ulo ng isang taong nakalutang sa nakakadiring likido. Nagpalingon-lingon si Mang Conrado at mabilis ay tinapon sa ilog ang laman ng tapayan. Halos masuka si Pox nang makita ang bituka at lamang loob na lumulutang sa tubig. Kasabay nito ang ulo ng isang pamilyar na tao. Teka, si Tiko. Wika ng binata sa sarili. Nanlamig na ito sa sobrang takot. Lalo pa nang makitang paparating si Mang Conrado. Dali-daling nagkubli ang binata para hindi siya nito mapansin. Sa pag-aakalang lumampas na si Conrado, dahan-dahan siyang lumabas sa pinagtataguan. Halos tumalon ang kaluluwa nito nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Napasigaw ng malakas si Pox, ngunit kagad siyang inawat ng pinsan. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Hingal kabayo si Pox ng mga sandaling iyon. Ngunit kagad siyang kumalma nang mapagtantong si Elmer pala ang dumating. Si Mang Conrado. Nakita akong nagtapon ng mga laman loob ng tao. Hindi ako maaaring magkamali. Si Tiko ang taong yun. Tugon ng binata. Tarantang-taranta ito habang ikinikwento sa pinsan ang mga nakita. Ngunit pinagtawanan lang siya nito. Pastilan. Naunsa naman ka dong, oy? Imposible ang sinasabi mo. Kanina lang nakasalubong ko si Tiko. Paano mong makikitang nakalutang yung pugot na ulo nun sa ilog? Tanong ni Elmer. Inaya niya ang binata pauwi ng tahanan dahil kakabalik lang ng mga magulang nito. Habang naglalakad, hindi pa rin maalis sa isipan ni Pox ang mga nasaksiyan. Sigurado siyang totoo ang lahat ng yun. Amoy na amoy niya ang nakakasulasok na aroma ng likidong laman ng tapayang dala ni Mang Conrado. Pagdating sa tahanan, napansin ng mga magulang na nakatulala ito. Kaya kaagad pinuna ng ama ang binata. Pox anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatulala? Saka napapansin ko may binubulong ka. Adik ka ba? Wika ni Mang Dolpo. Tumingin sa paligid si Pox upang siguraduhin walang ibang nakakarinig sa kanya. Dito siya nagsimulang magsalita sa ama. Mukhang tama po yung sinabi niyo tungkol kay Mang Conrado, tay. Bakit naman anak? Ano bang tungkol kay Mang Conrado? Tay, alam kong alam niyo ang tinutukoy ko. Narinig ko kayo ni nanay na nag-uusap nung nakaraang gabi. Sinabi niyong aswang si Mang Conrado at mukhang totoo nga ang sinasabi niyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dolpo dahil sa sinabi ng anak. Teka sandali nga. Paano mo naman nasabi yun? Tanong ni Mang Dolpo. Pinaliwanag ni Pox ang lahat ng nakita sa ilog. Hindi makapaniwala ang ama na nagawang sundan ng binata si Conrado. Sinundan mo si Conrado? Bakit mo ginawa yun? Kung nakita ka niya, siguradong mapapahamak ka.
Wika ni Mang Dolpo. Pasensya na po, tay. Gusto ko po kasing malaman kung totoo bang aswang ang ama ng kaibigan ko. At ako mismo ang nakapagpatunay nun. Tugon ng binata. Hindi pa tayo sigurado kung totoo nga ang sinasabi mo. Kung talagang pinatay niya yung tiko, malalaman natin. Pero sa ngayon, umiwas ka muna sa kaibigan mo. Muling wika ni Mang Dolpo. Kahit hindi nyo na po sabihin, tay, kailangan ko talagang umiwas kay Isa. Wika ni Pox at kagad na itong tumayo. Pumasok sa silid para matulog. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi siya dinadalaw ng antok. Sa tuwing ipipikit nito ang mga mata, nakikita niya ang nakakakilabot na pangyayari sa tabi ng ilog. Matapos ang usapan nila ng ama, hindi na nito nakita pa si Isa. Hindi na rin ito pumapasok sa paaralan. Bagay na ipinagtaka ng binata dahil ni minsan hindi ito lumiban sa klase. Habang kumakain, napansin ni Aling Mirna na tulala ang binata at hindi ginagalaw ang agahan. Ay nako, hindi kusang isusubo ng kutsara ang sarili niya sa bunganga mo. Kaya hawakan mo na yan. Tapusin niyang pagkain mo. Huwag kang mag-alala. Mahal ka nun. Pabirong wika ng ina. Si nanay naman, puro kalokohan. Makalis na nga lang. Babaunin ko na lang tong agahan ko. Pag-alis ng binata, kagad namang kinausap ni Aling Mirna si Elmer. Ano bang nangyayari dun sa pinsan mo, Elmer? Baka nagdodroga kayo, ha? Napapansin ko. Simula nung nakaraang araw pa yung ganyan. Tanong ni Aling Mirna. Si Tia naman, wala akong pambili ng droga. Saan di po kami gumagamit nun? Hindi ko din po alam eh. Pero may sinabi po siya sa akin nung nakaraang araw. Tungkol po kay Mang Conrado. Nakita niya daw sa ilog na nagtatapon ng lamang loob ng tao eh. At ang nakakaloko pa po dun, sinabi ni Pox na nakita niya daw yung ulo ni Tiko. At saka, Hindi na naituloy ang sasabihin. Biglang tumunog ang radyo sa kanyang bewang. Ipinapatawag sila sa bayan dahil may natagpo ang ulo sa gilid ng ilog. Dali-daling nag-ayos ng kagamitan si Elmer at pumunta sa kanilang headquarters. Bilang isa sa mga responders sa lugar, sumama ang binata sa sinasabing parte ng ilog kung saan natagpuan ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Elmer dahil ulo nga ni Tiko ang nakita sa lugar. Dali-dali itong umalis upang sunduin sa paaralan si Pox. Bakit ba? Ano bang problema, Elmer? Alam mong may pasok yung tao eh. Inis na tanong ni Pox sa pinsan. mukhang tama nga ang sinabi mo, Pox. Kay Tiko nga ang ulong nakita sa ilog. Bilisan mo, dahil siguradong nasa panganib ang buhay mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Pox sa mga narinig. Dali-daling umuwi ang binata at sinabihan ito ni Elmer na wag lalabas. Bumalik sa bayan ang binata upang kausaping ang kaibigang nasa militar na itago na lang natin sa pangalang Paeng. Ilang sandali lang, kasama niya itong bumalik. Tita, ito po si Paeng. Isa po siyang sarhento sa militar. Hiniling ko pong tulong niya para masiguradong kaligtasan ni Pox. Dahil totoo po ang sinabi ng anak niyo. Ulo nga po ni Tiko ang nakitang nakalutang sa ilog. Wika ni Elmer. Bakit pare? Pinsan mo ba yung nakasakse sa pagpatay? Tanong ni Paeng. Hindi ko masasabing nasaksihan niya talaga.
Pero alam ni Fox kung sinong may gawa. Tugon ni Elmer. Kung ganon, kailangang iradyo yan sa headquarters. Kailangan nilang malaman to. Pinigilan ng binata si Paeng. Hindi pare, walang dapat makaalam nito. At isa pa, kaya ikaw ang nilapitan ko. Dahil alam kong may malawak kang karanasan pagdating sa mga aswang. Biglang naiboga ni Paeng ang iniinom nang marinig ang sinabi ni Elmer. Aswang? Elmer, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Lahat ng mga kasamaan ko may karanasan sa pagpatay ng mga aswang. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Hayaan mong tawagan ko sila. Tugon ni Paeng. Pero hindi kailangan sobrang dami pare. Mabubulahaw ang aswang kung sakali. Muling wika ni Elmer. Habang nag-uusap ang mga ito ay biglang lumabas sa silid si Fox. Kuya Paeng, nandito ka pala. Kumusta naman po? Ayos lang, Fox. Aba, binata ka na ha. Halika muna sandali at maupo ka dito. Sandali lang at tatawag ako sa kampo. May mga bagay akong itatanong sa'yo. Tugon ni Paeng. Kaagad itong nakipag-usap sa radyo. Ilang minuto ang nakalipas ay nagdatingan ang 4 pang militar. Mabuti naman at nakarating kayo kaagad. Nga pala, ito ang batang kailangan nating protektahan. Kilala niya ang pumatay sa batang nakita ang ulo sa ilog. May inala silang aswang ang may gawa. Wika ni Paeng. Yan ang gusto ko sa'yo, Paeng. Nakakabagot makipagbakbakan sa mga rebelde. Gusto ko namang makapatay ng may pangil at may pakpak. Wika ni Adonis, isa sa mga militar. Kalma lang. Darating tayo dyan. Pero sa ngayon maging alerto kayo. Dahil pwedeng sumalakay ang aswang. Lalo pat na balahura na ang ginawa niya. Paniguradong alam ng aswang na yon na ikaw ang nakakita sa kanya, Fox. Siguradong pupuntahan ka doon. Tugon ni Paeng. Kaagad nagsipagtanggal ng uniforme ang mga kasamahan. Dahil sa gabing iyon, hindi sila mga sundalo kung hindi mamamatay aswang. Pagkatapos ng hapunan, pinapasok ni Aling Mirna si Fox sa kwarto. Hindi niya ito hinayaang makalabas. Samantalang ang mga kasamahan naman ni Paeng nakapalibot na sa lugar. Wala po kayong dapat alalahanin, Aling Mirna. Malalakas ang tangang agimat na mga kasama ko. Lahat yan ay subok na. Wika ni Paeng. Habang nag-aantay, pinaliwanag nito ang mga napagdaanan ng grupo nang minsang maitalaga sa probinsya ng Iloilo, partikular sa isang bayan doon. Ayon sa binata, isang baryo ng mga aswang ang kanilang nilusob dahil sa ulat ng mga nawawalang tao. Napatunayan nila, dinadala ang mga ito sa isang baryo at hindi na nakakalabas pa. Isa sa mga kasama nila ang nagkunwari para makapasok sa baryo. Dahil dito nagawa nilang patunayan, mga aswang ang nakatira sa lugar. Dahil sa kumpirmasyon, sinalakay ng pangkat ni Paeng ang baryo. Walang pagdadalawang isip na pinagpapapatay ang mga taong nakatira doon para matakpan ang pangyayari. Pinalabas na grupo ng rebelde ang sumalakay. Habang nag-uusap, biglang nagbigay ng hudyat ang isa sa mga kasama ni Paeng. Dali-dali itong tumayo at dinampot ang kanyang sandata. Hindi ka ba gagamit ng baril, Paeng? Tanong ni Elmer. Hindi. Wala sa amin ang gumagamit ng baril kapag aswang ang kalaban.
Mas maganda ang ganon dahil tahimik at hindi mabubulahaw ang aming kinaroroonan. Kadalasan sa mga kasama ko, pana ang gamit at sibat. Dito lang kayo, lalabas ako. Tugon ni Paeng. Nag-aabang ito sa harap ng pintuan. Walang kalam-alam sa nangyayari sa loob ng bahay. Biglang sumigaw si Aling Mirna. Nasundan pa ito ng mga kaluskos sa bubong. Napalabas ng kwarto si Fox at pinuntahan ng ina. Tumambad sa binata ang isang lalaking nababalot ng balahibo ang muka. Ang katawan nito ay kumikintab dahil sa langis. Elmer, nandito na ang kalaban. Wika ni Fox at narinig naman ito ni Paeng. Dali-daling tumakbo papasok ng tahanan. Naabutan nitong hawak ng nilalang ang walang malay na ina ni Fox. Dali-daling dumampot ng kutsilyo ang binata at itinutok sa aswang. Kilala ko kung sino ka. Kung ayaw mong ipagsabi ko sa lahat ang sekreto mo, bitawan mo ang nanay ko. Wika ni Fox. Yun ay kung magagawa mo pang magsalita pagkatapos ng gagawin ko sa inyo. Tugon ng aswang. Bakit mo ginagawa to? Wala namang kaming kasalanan sa'yo ah. Wala nga ba? Ikaw ang nagdala nito sa pamilya mo. Masyado kang pakialamero. Hindi ka na dapat nakikialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Tugon ng aswang. Biglang sumugod si Paeng. Ngunit napahinto ito nang makitang hawak ng nilalang ang ina ni Fox. Walang ya. Hindi ko alam na duwag ka pala ha. Bitawan mo ang babaeng yan kung ayaw mong masaktan. Wika ni Paeng. Huwag ako ang takutin mo. Wala ka sa lugar para magbanta sa akin. Baka nakakalimutan mo kung nasaan ang kamay ko. Tugon ng aswang. Mang Conrado, pakiusap po, bitawan niyo po yung nanay ko. Wala po siyang kinalaman dito. Ako na lang po ang kunin niyo. Wika ni Fox habang inaawat si Paeng. Wala ding kinalaman ng anak ko sa mga taong pumatay sa kanya. Pero bakit nila kinuha si Isa sa akin? Ikaw ang dahilan kung bakit siya binalikan ni Tiko. Ikaw ang dapat mamatay, hindi ang anak ko. Tugon ni Conrado. Nanlaki ang mga mata ni Fox dahil sa mga narinig. Kung ganun po, patawarin niyo ako. Pinagtanggol ko lang po yung anak niyo laban sa mapang-aping tao. Hindi ko noon po alam na aabot sa ganito eh. Pinigilan ka ng anak ko. Inawat ka niya. Pero hindi ka nakinig. Dahil gusto mong magpakabayani. Ngayon anong nangyari? Wala na si Isa. Tugon ni Mang Conrado. Ramdam ni Fox ang galit at kalungkutan sa mga salita ng matanda. Binitawan nito ang hawak na kutsilyo at marahang naglakad papunta sa aswang. Kung ganun po, Manong, ako na lang po ang kunin niyo. Gawin niyo po ang gusto niyong gawin sa akin. Pero pakawalan niyo po si nanay. Muling wika ng binata. Ngunit lingid sa kalaman ni Conrado na isa itong patibong. Dahil isa sa mga kasama ni Paeng ang marahang naglalakad papunta sa kanya. Inantay nitong bitawan ng aswang si Aling Mirna. Biglang sinunggaban. Hindi na nagawang manlaban pa ni Conrado dahil nakatarak sa likod nito ang dalang patalim ng kasama ni Paeng. Dali-daling hinila ng binata ang walang malay na ina. Pumunta sila doon sa sala. Muling bumalik sa kinaroroonan ni Conrado at ng isa pa sa mga kasama ni Paeng.
Nagawang sirain ng mga ito ang dingding ng tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Sa kasamaang palad ay nakatakas si Conrado. Anak ng putakte. Buloy, bakit mo pinakawalan yung isang yon? Wika ni Paeng habang sinasapo ang kanyang ulo. Pasensya na po, Sarge. Hindi ko maawakan ng mabuti. Napakadulas ng katawan eh. Pero hindi po yan makakalayo. Nakabaon sa likod niya yung karambit ko. Tugon ni Buloy. Bilisan nyo. Kailangan natin siyang mahabol bago pa makabalik ng tahanan. Muling wika ni Paeng. Makakatulong po ako. Alam ko kung saan nakatira si Mang Conrado. Wika ni Pox. Tututol pa sana si Elmer pero inawat ito ni Paeng. Hayaan mo si Fox. Pre, malaking tulong sa amin ang maituro niya ang tahanan ng aswang. Tugon ni Paeng. Nagpaiwan si Elmer upang bantayan ng tiyahin. Kagad na ding lumakad sina Pox kasama ang pangkat ni Paeng. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa bahay ni Mang Conrado. Marahang lumapit ang mga sundalo. Samantalang si Paeng naman, naglakad papunta sa mismong harap ng bahay kasama si Pox. Dahan-dahang sumilip ang binata sa siwang sa dingding. May nakasinding gasera sa loob, kaya nagagawa nitong makita kung may mga naiwang tao sa bahay. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nito si Conrado. Nakadapa sa sahig, habang pilit na tinatanggal ang patalim na nakabaon sa kanyang likod. Kagad na sinipa ni Paeng ang pintuan. Napabalikwas sa gulat si Conrado. Kung papatayin niyo ako, bilisan niyo lang. Dahil hindi magtatagal aabutan kayo ng ilan sa mga kasama ko. Wika ni Conrado. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Dahil yun naman talaga ang gagawin namin. Tugon ni Paeng. Sandali lang, Kuya Paeng. Mang Conrado, sabihin niyo sa akin kung ano nangyari kay Isa. Tanong ni Pox. Bakit kailangan mo pang malaman? Para saan? Walang kwenta kung sasabihin ko pa. Tugon ni Conrado. Matalik kong kaibigan ng anak niyo. Kaya gusto kong malaman kung ano nangyari. Muling wika ni Pox. Dahan-dahang tumayo si Conrado. Pilit isinandal ang sarili sa dingding at nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, isang araw, habang pauwi ang dalaga mula sa paglalaba, hinarang ito ng pangkat ni Tiko. Kagaya ng dati, kinutya. Pinagtawanan ng mga ito si Isa. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas malala ang ginawa ng grupo sa dalaga. Dinala ito sa masukal na parte ng gubat. Pinagsamantalahan, matapos ay walang awang pinatay. Nagtaka si Conrado kung bakit hindi pa nakakabalik ang anak. Kaya magtatakip silim ng mga sandaling iyon. Naisip nitong sundan sa ilog si Isa. Sa daan pa lang, nakita nito ang mga damit na nilabhan ng dalaga. Napansin nito ang mga nakahawing damo sa tabi ng daan. Kaya tinunto nito ng matanda. Hindi kalayuan nakita ang walang buhay na katawan ni Isa. Punit ang suot na damit. Laslas ang leeg at may mga saksak sa katawan. Ipinangako ni Conrado sa sarili na hindi na muling gagamitin ang kakayahan bilang aswang. Ngunit dahil sa nangyari sa anak, napilitan ito. Hinanap ng matanda ang mga pumatay sa dalaga. Sa huli natuntun ang mga ito. Sa kasamaang palad si Tikulang ang kanyang nahuli. Ang ilan ay nagawang makaalis sa lugar bago pa man siya sumalakay.
Ayon din kay Conrado, pinagpira-piraso ang katawan ni Tiko sa sisidlan, hinaluan ng tinabal, hinayaang mabulok ang laman sa loob ng ilang araw nang sa ganon ay walang makakilala. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa tapang ng asin na nasa tinabal, hindi kaagad nabulok ang mga bituka at ulo ng binata. Ito ang nakita ni Fox na itinapon niya sa ilog. Matagal ko ng panata na hindi papatay ng mga tao. Ngunit napilitan ako. Hindi dapat kita sinisi iyo. Malaking pagkakamali ang nagawa ko at handa kong pagbayaran yun. Kaya pakiusap, kung gusto niyo akong patayin gawin niyo na. Dahil anumang oras, darating na ang asawa ko kasama ang ilan sa mga kaanak namin. Wika ni Conrado. Hinarap naman ni Fox si Paeng upang kausapin. Kuya Paeng, pwede bang ibalato mo sa akin yung isang to? Tanong ni Fox. Sige, ikaw ang bahala. Total, sa'yo naman siya may atraso eh. Mang Conrado, pinapatawad na po kita. Hindi ko rin po kayo masisisi kung yon ang iisipin nyo. Kaya pakiusap, patawarin nyo din ang sarili nyo. Magpakalayo-layo kayo sa lugar na ito. Wika ni Fox. Dali-daling binunot ng binata ang karambit na nakatarak sa likod nito. Kaagad lumabas ng tahanan. Laking gulat nito dahil pagtungtong niya sa bakuran ni Mang Conrado, may nakatayong 2 lalaki at isang babae. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ang lakas ng loob mong sumugod sa kanyang tahanan, bata. Wika ng babae. Habang ang 2 lalaki naman naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Fox. Akmang susunggaban nila ito. Saka naman nagpakita ang pangkat ni Paeng. Bago pa man makasugod ang mga sundalo, lumabas ng tahanan si Conrado. Sandali lang. Wala kayong gagalawin ni isa sa kanila. Isa itong malaking pagkakamali. Hindi sila ang kalaban. Kaya hayaan niyong makalis ang binata kasama ng kanyang mga kaibigan. Pero Supremo, naaamoy ko sa kanya ang inyong dugo. Tumigil ka, Eleanor. Gaya ng sinabi ko, isa itong malaking pagkakamali. Ni isa man sa inyo ang gumalaw sa batang yan, paniguradong hindi kayo aabuti ng umaga sa akin. Wika ni Conrado at kagad nang umalis si Fox, kasama ang pangkat ni Paeng. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil walang nangyaring masama sa kanila. Dali-dali itong umuwi ng tahanan at laking tuwa nito dahil nagkamalay na ang ina. Wala itong kaalam-alam sa nangyari. Ano bang nangyari? Bakit nagkalat ang gamit sa kusina? Nasira pa ang dingding. Ang sabi ni Elmer may pumasok daw na toro tapos binutas yung dingding. Ako naman ay nahimatay dahil sa takot. Napatingin si Fox sa pinsan at nagtaas ng kilay. Opo, yun nga po yung nangyari. Hinabol namin ni Manong Paeng ang toro pero hindi namin naabutan. Kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Wika ni Fox. Kinabukasan ay nagpaalam na ang mga kasamahan ni Paeng. Hindi akalain ng binatang ganon ang mangyayari. Gayunpaman malaki ang pasasalamat ni Fox dahil hindi umabot pa sa punto na maging ang kanyang pamilya ay madamay. Habang nakaupo sa harap ng tahanan, nakita nito si Conrado. Dali-dali niyang nilapitan. Alis na ako sa lugar na ito. Ngunit naiwan ko si Isa sa kagubatan. Madali mo lang makikita ang kanyang puntod dahil may palatandaan akong iniwan doon.
Huwag po kayo mag-alala, Manong. Hindi ko po papabayaan ng puntod ang inyong anak. Mag-iingat po kayo hanggang sa susunod nating pagkikita. Tugon ni Paeng. Kaagad nang lumakad ang binata. Pinuntahan ni Fox ang sinasabing libingan ng dalaga. Napangiti ito dahil ang palatandaang nakalagay ay ang mismong sinturon na pinangtali ni Fox sa sugat nang matuklaw ng ahas ang dalaga. Isa, pasensya ka na kung wala akong nagawa ha. Kung nalaman ko lang sana na tulungan pa kita eh. Patawarin mo ko kung iniwasan kita. Patawad kung hinusgahan ko mga magulang mo. Sana matahimik ang kaluluwa mo. At nangangako ako, dadalhin ko sa hustisya ang lahat ng may gawa nito sa'yo. Wika ng binata. Matapos ay umalis na siya sa lugar. Ilang taon ang nakalipas na kapagtapos ng pag-aaral si Fox sa kursong criminology. Hindi nagtagal ay naging ganap na pulis at gaya ng pangako sa kaibigan, hindi ito huminto sa paghahanap ng hustisya. Hindi man ito nahuli ang orihinal na pumatay kay Isa, ngunit nagawa nitong bigyan ng hustisya ang mga kababaiyang nakatikim ng pang-aabuso. Naging inspirasyon ng binata ang kaibigan, ang lahat ng pinagdaanan nito sa buhay, maging ang kalupitan at panglalait mula sa ibang tao. Ang pinakamalagang aral na napulot ni Fox sa karanasan, huwag titignan ang kakayahan ng tao sa panglabas na anyo. Naging matagumpay na pulis ang binata, kasalukuyang pa ring naninirahan sa kanilang lugar sa Talisay. Dahil ito sa dahilan na naroon ang alaala ng kanyang pagkabata, lalo pa nang minsan niyang makilala si Isa, anak ng supremo ng mga aswang. Opinyon para sa kwento, sobra akong nalungkot, lalo na doon sa part na pumunta siya sa puntod ni Isa. Tapos yung ginawang palatandaan doon, yung sinturon niya, medyo nakakaiyak yung part na yun. Kasi huminto na yung yung pamilya sa panggagambala. Kaso yung kalupitan naman ng tao ang naging daan para manggambala uli sila o gumante. Kayo mga kabayan, anong opinion nyo sa kwento na to? Comment lang kayo. Maraming salamat.